Welcome back again to my YouTube channel. So, it's me again, Dayan. So, kung hindi ka pa nakaka-subscribe sa channel ko, please subscribe to my YouTube channel and also click the bell notification para updated ka sa mga latest vlog ko pang gagawin. For this vlog, isasama ko kayo sa aking trabaho. Ano nga ba ang aking trabaho? So, isa akong sales. Nag-start ako mag-sales since 2020. January 2020, nag-start ako mag-sales as medical field representative ako noon. So, ang mga pinupuntahan ko is mga hospital, mga butika, clinic, yon. Ang binibenta ko naman doon is mga medicine, mga gamot, mga supplement, ganun guys. Tapos, nagka-pandemic noon, so bankrupt yung company, nagbawas sila ng tao. So, ayun, ang dami naming natanggal, almost 30. So, syempre, pandemic nun, humina ang lahat. Kaya, ganun ang nangyari. So, sabi ko nun, ayoko na bumalik sa sales kasi parang ang hirap. Kasi dapat kailangan mahilig ka mag-travel. Commute dito, commute doon, mainit, malamig, umuulan, umaaraw, ganun. Ganun yung susungin mo pag nag-sales ka. So, ngayon, nag-start ako ulit mag-sales, itong 2022. So, hindi na mga gamot yung binibenta ko. Mga medical supplies, medical instrument, medical equipments. Ano nga ba yung mga ganon? Ito yung mga machines, OR, sa operating room. Like, OR light, OR bed. Mga ganyan guys. Mga machine doon. Mga anesthesia machine, CR, mga ganon. Tapos mga supplies, yung mga disposable gown, face mask, alcohol. Pwede rin yung mga ganon. And then yung mga instrument, yung alam niyo yung mga instrument, yung mga gunteng pag pinang-o-opera, yung mga pinanghihiwa, yung mga, basta yung ganon lahat guys. Yan ang mga binibenta ko ngayon. Maganda rin pumasok sa pagiging sales. Dati ayoko ako ng ganito, ayoko nang bumalik sa pagiging sales nung nag-pandemic na nahinto yung trabaho ko noon. Ayoko na bumalik kasi nakakapagod yung biyahe, ganyan ganito. Pero yun guys, ang advantage na lang din sa pagiging sales is talagang kung masipag ka, talagang magkakaroon ka ng maraming pera. Guys, kasi meron kang salary, merong commission, and then depende sa company, may magagandang mga benefits, may pa-service, may pasasakyan kayo dyan, tapos may pa-allowance, o di ba ang daming talaga ng pagiging sales. So, depende yun sa company. Ayan, binigyan ko lang kayo ng idea sa pagiging sales, sa mga interesadong maging sales representative dyan. So, ayan yung idea na ibibigay ko sa inyo. So, ngayon naman, isasama ko kayo sa pag-field ko. Wait lang, ibibigyan ko kayo ng idea kung paano nga ba pagpasok sa sales. So syempre, pag nag-apply kayo, may interview yan. Pagkaya rin ng interview, pag na-hired kayo, merong training dyan. Siguro, pinakamatagal na yung 1 month. Depende sa company. So, merong 2 weeks, 3 weeks, may 1 month na training. Depende yan sa mga machine or depende yan sa ibebenta nyo. Siyempre, kailangan alam nyo yung ibebenta nyo. Hindi pwede yung pupunta kayo sa labas, hindi nyo alam yung ibebenta nyo, ano iaalok nyo sa doktor, ano iaalok nyo sa mga kliyente nyo. So, ayun, ang pinaka-importante sa pagsa-sales. So, ayun na guys, isasama ko kayo ngayon dito sa pupuntahan ko, which is sa East Avenue Medical Center. Ito yan sa Quezon City. So, sa Quezon City ako naka-area guys. Ayun, binibigyan din kayo ng area ng company nyo. Depende kung saan kayo, kung sa Region 1, Region 2, Region 3. Buong bansa kasi yan, syempre, kailangan yung magbenta sa mga hospital. May mga taong itinoto ka dyan. So guys, pag nag-sales kayo, syempre, kailangan presentable yung inyong look. Okay yung makeup, hindi yung sobrang para kayong a-attend ng kung saan mang event. Yung simple lang, yung talagang presentable kapag humarap ka sa kliyente mo. And then, syempre, yung kailangan hindi ka masungit sa pagse-sales. Kasi syempre, may iba dyan, may makakasalamuha ka na mga mabibiro. Syempre, yun, kailangan mong sakyan yung mga biro nila. Then, syempre, alam niyo dapat yung limit pag pumasok kayo sa sales. Yun lang, guys. So, ayun, tara samahan niyo ako. Mag-field tayo ngayon. So, magbabiyahe tayo. Isasama ko kayo. Ayun, guys, magko-commute tayo ngayon. Wala akong service kasi sabi ko sa inyo, depende yan sa company. Depende kung anong mga offer nila sa inyo. So, dito din naman, meron din naman sana kaming pa-service. Kung sanay ka mag-drive, syempre. Hindi ako kasi sanay mag-drive. Wala pa akong lisensya. Kaya, yon, commute lang tayo, guys. So, ayan, just keep on watching. Outfit check. Ito ang ating OOTD
for today. So, ayan, basta presentable tingnan guys yung ating yung suotan. And then, ito ang aming office. So, ayan, meron tayong mga alcohol dyan. Ayan. Gawaan ng mga quotation. So, ito, isa din to sa mga binibenta natin. Then, dito yung conference room namin pag may mga meetings. Mga alcohol dyan. So, ayan, isa yan sa mga binibenta natin. And then, ito yung mga projects natin. Then, guys, let's go! Then, ito yung office namin. Christmas na sa office namin. Old building na to, guys. Ayan, kaya ganyan yung itsura ng pinaka-building. And then, itong mga guard dito, laging nabati sa akin tuwing makikita ko. Then yun guys, konting lakad lang. And then meron ng sakayan dito sa left side. And then dalawang sakay ako dito, papunta dun sa pupuntahan kong hospital. Meanwhile, Pasayo po. Papunin po. So yun, for the tiyaga muna tayong mag-jeep. So yan, syempre, pag nagbebenta tayo, para din tayo nanliligaw sa mga kliyente natin. So ayan, dadalan ko siya ng pasalubong. So yan yung pwede nating paglaanan ng allowance natin na ibinibigay ng ating boss. So second ride ko na dito. And then after neto, malapit na tayo sa hospital. So ayan, kailangan lang talaga natin magtiyaga guys. Then ayan, nakarating na ako dito sa East Avenue Medical Center. So and guys, yun talaga yung ma-encounter din natin. Nakikita nyo yung baba, yung mga dugo-dugo. Siguro meron dyan emergency na isinugod dyan, na parang puro duguan siya, siguro na aksidente, ganun. So ayan, inaantay ko lang din dito yung grab, dahil pinag-grab ko lang ipapasalubong natin sa kliyenteng pupuntahan natin or bibisitahin natin. So yung allowance na sinasabi ko sa inyo guys is pwede natin gamitin sa transpo, and then para sa meal natin, and then yung pambigay natin sa client na merienda. Like this. So, papasok na tayo guys. So, mag-aalas 10 na din dito. So, kaya ang binili ko is donut and then toasted siopaw from Lola Nenas. So, ayan, worth ano na din yan, 500. And then, yun, for allowance naman yun, or pwede natin i-reimburse ng kinsenas katapusan kasabay ng sweldo natin. So, ayan, papunta na ako dito ngayon sa laboratory ng East Avenue, which is yung pupuntahan ko na end user siya, kung tawagin. Which is, siya yung mag-check ng item mo or ng product mo kung ma-approve for them para yun ang i-purchase nila. And then, madaming process pagpasok sa ganito, guys. So, kung gusto nyong malaman, comment lang kayo sa baba. Gagawa ako ng another video about na pagka nandito na tayo sa loob ng hospital, kung ano yung mga process na gagawin. Pwede po mo pasok. Thank you po. kapag nakaliwa ko na. Apo. Dalawang perituloy. Hi sir, good morning. Opo, yung PO kahapon sir. Hindi na po ako merienda. Ay, naku, nagbabalak ako. Ito talaga. Thank you. Kung kukulamin yun, baka mag-repeat order ako. Ano ba ngayon? September po. September. Bang na lang kayo sa ano? Philjeps po. Sa Philjeps, yung kailan. Okay. Yung rental. Sige. Salihan namin ulit sir. Okay lang. Ako naman yung in-user ng problem. Wait. Pero kung sakasakaling may emergency na ano, pwede magpa-deliver. Opo. Kasi may PO naman na. Opo. Ano yung staggered nyo lang yung delivery? Salamat dito ah. Okay. Salamat ah. Salamat Hi sa sir, ano. thank you. Message Lola na lang po ako. Ah, okay. Thank you. So, ayun guys, tapos na. So, yun yung coverage na tinatawag. So, kailangan tamang tao din yung kakausapin natin pagpasok natin sa hospital. So, ayan, naupo ako dito after ko mag-cover kasi kailangan natin mag-report sa GC or sa boss natin kung ano yung napag-usapan or ayan. And then, nag-picture kami, then isinend ko sa GC. So, ayan, kailangan ng picture para yun na din yung attendance, guys, or katunayan na kinover mo yung kailangan mong kausapin sa hospital na yan. So, ayan guys, pauwi na ako. Ito ang lagi kong kasama sa biyahe, ang aking electric fan. And then, nakita ko tong lolo at lola na to. Magka-holding hands pa sila, punta sila ng hospital. So, sana in the future, ganito din kami nung magiging, alam mo na, charisi.
So, ayan guys, ang buhay ng isang ahente. So, biyahe-biyahe tayo. And then, itong pagbibiyahe, minsan parang nagiging therapy na din sa akin. Or ito yung parang nagiging moment ko makapag-isip-isip sa mga bagay-bagay. So, sa ganitong age, dito dumarating yung napakadaming problema, yung isipin, kung anong dapat mong gawin, kung paano ka magpaplano para sa future. Lahat guys. So, ayun guys, comment lang kayo sa baba kung may gusto pa kayong malaman about sa buhay ng isang ahente. So, ayun guys, thank you for watching. Bye-bye!